Well mga kapupong, isang makasaysayang sandali ang nasaksihan sa Florida nang matagumpay na inilunsad ang isang rocket bilang bahagi ng Artemis II mission ng NASA. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 50 taon, muling naglakbay ang mga astronaut patungo sa direksyon ng buwan. Isang hakbang na muling nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa kalawakan. Sakay ng Orion spacecraft ang 4 na astronaut na sina Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen. Pinamunuan ni Wiseman ang crew bilang commander, kasama si Glover bilang pilot, habang sina Koch at Hansen ay nagsilbing mission specialist. Ang grupong ito ay hindi lamang basta crew, sumasalamin din sila sa pagbabago ng panahon. Si Koch ang kauna-unahang babaeng kabilang sa ganitong paglalakbay, si Glover ang unang taong may kulay na napabilang sa misyon, at si Hansen naman ang unang Canadian na nakibahagi sa paglalakbay patungo sa buwan. Hindi kasama sa misyon ang paglapag sa buwan, ngunit mahalaga ang layunin nito. Iikot ang spacecraft sa paligid ng buwan at babalik sa Earth matapos ang humigit kumulang 10 araw. Sa mga oras na isinasagawa ang paglalakbay, inaasahang maaabot ng crew ang mas malayong distansya kaysa sa anumang narating ng tao noon, kabilang ang pagdaan sa bahagi ng buwan na hindi nakikita mula sa Earth. Matapos ang lift-off, maayos na naisagawa ang mga unang bahagi ng misyon, kabilang ang paghihiwalay ng boosters at pagpasok sa orbit ng Earth. Sinundan ito ng translunar injection, isang mahalagang maneuver na nagtulak sa Orion palabas ng orbit at itinakda ang direksyon nito patungo sa buwan. Sa loob ng spacecraft, abala ang crew sa pagsasagawa ng iba't ibang pagsusuri. Kabilang dito ang pag-check sa life support systems, navigation at communication tools. Mahalaga ang mga ito upang matiyak na kakayanin ng mga astronaut ang mas mahahabang misyon sa hinaharap. May mga pagkakataon ding sinusubok ang kakayahan ng Orion sa matitinding kondisyon, lalo na sa magiging pagbabalik nito sa Earth. Isa sa mga pinakaabantayang bahagi ng misyon ay ang re-entry phase, kung saan papasok muli ang spacecraft sa atmosphere ng Earth sa napakataas na bilis. Dito susubukan ang tibay ng heat shield na proteksyon laban sa matinding init. Ayon sa mga engineer, kritikal ang bahaging ito upang masigurong ligtas ang pagbabalik ng crew. Hindi naging madali ang paghahanda sa Artemis. Ilang buwan bago ang launch, inayos ng mga eksperto ang ilang technical na issue sa rocket at spacecraft. Ang mga planong ito ay isinagawa upang matiyak na handa ang buong sistema sa ganitong kalaking misyon. Kahit matapos ang launch, patuloy ang pagbabantay ng mga team, lalo na nang magkaroon ng panandaliang problema sa komunikasyon na agad namang naresolba. Sa kabila ng teknikal na aspeto, kapansin-pansin din ang pagiging handa ng mga astronaut sa emosyonal na bahagi ng kanilang paglalakbay. Bago ang launch, naglaan sila ng oras kasama ang kanilang pamilya at sumunod sa mga tradisyong matagal ng bahagi ng paghahanda ng mga astronaut. Sa loob ng Orion, mas pinahusay ang disenyo kumpara sa mga naunang spacecraft. Mas maayos ang espasyo at mas komportable ang mga kagamitan, bagay na mahalaga para sa mas mahahabang misyon sa hinaharap. Ang Artemis ay bahagi ng mas malawak na plano ng NASA na muling ibalik ang tao sa buwan at maghanda para sa mga susunod pang eksplorasyon, kabilang ang posibleng paglalakbay patungong Mars. Ang mga datos na makukuha sa misyon ay gagamitin bilang gabay sa mga susunod na plano na inaasahang magdadala ng mga astronaut sa ibabaw ng buwan. Hindi rin maikakaila ang papel ng mga tao sa mundo sa proyektong ito. Ang pakikiisa ng iba't ibang bansa tulad ng Canada ay nagpapakita na ang eksplorasyon sa kalawakan ay hindi lamang para sa iisang bansa kundi isang pinagsamang pagsisikap. Sa mga oras na nagpapatuloy ang misyon, patuloy ang pagtutok ng mga tagamasid sa bawat detalye. Ang bawat galaw ng spacecraft ay sinusuri upang matiyak ang tagumpay ng buong paglalakbay. Sa pagbabalik ng Orion, inaasahan itong lalapag sa Pacific Ocean kung saan nakaantabay ang recovery teams. Ang sandaling ito ang magsisilbing pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng eksplorasyon. Well mga kapupong, ang Artemis ay hindi lamang simpleng misyon. Isa itong paalala ng kakayahan ng tao na mangarap, magplano at maabot ang mga bagay na dati ay tila imposible. Sa bawat kilometro na tinatahak ng spacecraft, mas lalo nitong pinapalapit ang susunod na hakbang ng sangkatauhan sa kalawakan. Well mga kapupong, muling umusad ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa possibility ng joint oil at gas exploration sa mga karagatang may pinagtatalunang bahagi. Ayon sa mga opisyal mula sa dalawang bansa, nagsimula na ang paunang pag-uusap matapos ang matagal na panahong hindi ito natutuloy. Ang plano na ito ay nakatawag ng pansin mula sa iba't ibang sektor kung saan may ilan na umaasang magdudulot ito ng benepisyo,
habang ang iba naman ay nananatiling maingat sa mga maaaring maging epekto nito. Mga kapupong sinabi ng mga kinatawan ng Department of Energy na ang kasalukuyang usapan ay nasa maagang yugto pa lamang. Wala pa umanong konkretong kasunduan, ngunit layunin ng magkabilang panig na tuklasin kung may posibilidad na makahanap ng pagkakasundo. Sa ngayon, mas nakatuon ang talakayan sa pag-aaral ng mga opsyon at paglalatag ng mga ideya kung paano ito maisasagawa ng naayon sa batas. Well, sa mga oras na patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng bansa sa energy, mas naging mahalaga para sa pamahalaan ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng supply. Isa sa mga tinitingnang solusyon ay ang mga reserba ng oil at gas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang lugar na ito ay matagal nang may usapin dahil sa magkakapatong na pag-angkin ng iba't ibang bansa, kabilang ang China. Sa panig ng China, mga kapupong, ipinahayag din ang kahandaan nitong makipagtulungan. Sinabi ng kanilang mga opisyal na ang patuloy na pag-uusap ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na relasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa kanila, ang ganitong uri ng kooperasyon ay maaaring maging daan upang mas mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng Pilipinas at China na magsagawa ng joint exploration. Sa mga nagdaang taon, mga kapupong, nagkaroon na ng mga kasunduan na nagbigay ng pag-asa noon, ngunit hindi rin nagtagal dahil sa mga hamong legal at isyong politikal. May mga grupo noon na nagsabi na dapat tiyakin na ang ganitong kasunduan ay naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng kontrol sa likas na yaman. Anyway, mga kapupong, malinaw ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na anumang magiging kasunduan ay kailangang sumunod sa umiiral na batas. Binibigyang halaga ang papel ng mga legal expert upang masigurong protektado ang interes ng bansa. Isa sa mga pangunahing layunin ay mapanatili ang soberanya habang sinisikap na makinabang sa posibleng yaman na matatagpuan sa karagatan. Para sa ilan, mga kapupong, ang muling pagbubukas ng usapan ay indikasyon ng mas balancing approach sa ugnayang panlabas. Sinusubukan ng Pilipinas na panatilihin ang magandang relasyon sa iba't ibang bansa habang pinangangalagaan ang sariling interes. Ang pakikipag-ugnayan sa China sa ganitong usapin ay maaaring bahagi ng mas malawak na estratehiya. Sa kabila nito, hindi rin nawawala ang pag-aalala mula sa ilang sektor. May mga mambabatas at organisasyon na humihiling ng mas malinaw na detalye tungkol sa usapan. Para sa kanila, mahalaga ang transparency upang masiguro na ang anumang hakbang ay hindi makakasama sa bansa. May panawagan din para sa mas malawak na konsultasyon upang marinig ang boses ng publiko. Mga kapupong, may mga naniniwala na dapat ding tingnan ang praktikal na benepisyo ng ganitong hakbang. Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa energy, ang pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ay makatutulong upang mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na supply. Ito rin ay maaaring magbigay ng dagdag na lakas sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa ilang analyst, hindi bago ang ganitong uri ng kasunduan sa mga lugar na may magkakapatong na pag-angkin. Sa halip na palalain ng alitan, pinipili ng ibang bansa na magtulungan upang makinabang sa mga likas na yaman. Gayunpaman, nangangailangan ito ng maingat na pag-uusap at malinaw na kasunduan upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Malaki ang potensyal ng mga nasabing lugar pagdating sa oil at natural gas. Kung may isa sa katuparan ang exploration, maaaring makatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng energy sa Pilipinas. Sa panig naman ng China, ang pakikilahok sa ganitong proyekto ay nagbibigay rin ng oportunidad upang mapalawak ang kanilang impluensya sa rehiyon. Hindi maiiwasan ang mga hamon. Isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano hahatiin ang mga benepisyo at kung paano pamamahalaan ang operasyon. Kailangan ding malinaw ang legal framework na susundin ng magkabilang panig upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pero mga kapupong, mahalaga rin ang papel ng publiko sa usaping ito. Sa Pilipinas, iba-iba ang pananaw ng mga mamamayan pagdating sa relasyon sa China. May ilan na open sa kooperasyon habang ang iba ay nananatiling may alinlangan. Dahil dito, mahalaga na maging bukas ang pamahalaan sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Patuloy ding binabantayan ng mga tao sa mundo ang mga ganitong kaganapan. Ang ibang bansa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa international law at pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag. Bagamat usapin ito ng Pilipinas at China, may epekto rin ito sa mas malawak na rehiyon ng Asia. Mga kapopong, sa mga pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas, paulit-ulit na binibigyang diin na hindi isusuko ang karapatan ng bansa. Sinabi nila na ang layunin ng kooperasyon
ay hindi para isantabi ang soberanya, kundi upang makahanap ng paraan na parehong makikinabang ang dalawang panig. Sa panig naman ng Tsina mga kapupong, ipinapakita rin ang kahandaan nitong makipag-usap ng may respeto at pagkakaunawaan. Umaasa sila na ang patuloy na pag-uusap ay magdudulot ng mas matatag na relasyon sa hinaharap. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magpapatuloy ang mga konsultasyon at pag-attend ng mga pagpupulong upang mas mapalalim ang usapan. Hindi inaasahang magiging mabilis ang progreso dahil sa komplikadong kalikasan ng isyu. Gayunpaman, naniniwala ang ilang eksperto na ang patuloy na komunikasyon ay mahalaga upang makamit ang isang maayos na kasunduan. Well mga kapupong, ang muling pagbubukas ng usapan sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagpapakita ng isang praktikal na hakbang sa pagharap sa isang sensitibong isyu. Sa halip na manatiling nakatigil, pinipili ng dalawang bansa na subukang maghanap ng solusyon sa pamamagitan ng pag-uusap. Habang nagpapatuloy ang proseso, mananatiling mahalaga ang pagiging maingat, bukas at makabansa sa bawat desisyon. Ang hinaharap ng usapang ito ay nakasalalay sa kakayahan ng dalawang panig na magtulungan ng may respeto at layuning makamit ang isang fair na resulta para sa lahat.